Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aquarius. Lola Baby, nagpapakilala from Belgium. Yan ha. Bibigyan ko kayo ng love, relationship, romance, marriage, single, okay, separated na reading for the first week of February. So let's see, okay? For the Aquarius with the element of air. Yan ha. Ano ang kapalaran nyo? Naghihintay, swerte, di ba? Ay, meron dito. Kayo ito. Okay? It's like, maaring kayo ito or someone naghihintay sa inyong pagbabalik. Palagi niya kayong naiisip. It's like kayo ang laman palagi ng kanyang isipan. Or baka kayo ito, siya ang palaging laman ng iyong isipan. So, merong pagtatagpo mangyayari. Okay? This reading is for the first week of February. Meron ditong pagtatagpong mangyayari. Diba? So, ang ating second card reading. Yan ha. It's like dito yung tinatawag na palaging siya ang nasa isipan mo. Simula nang makita mo siya, saan mo siya nakita, saan mo siya nakilala, hindi na siya maalis sa iyong isipan. Okay, yan. Kung kayo in a relationship already, dito nakikita ha, siya palagi ang laman ng iyong isip or ikaw palagi ang laman ng kanyang isip at meron ditong mangyayaring tagpo, okay? Madamdaming tagpo, di ba? Napakasayang tagpo, pagkikita, muling pagkikita. Yan. So, narito ang tinatawag na, ano ito? The High Priest, di ba? Okay? The Justice. Yan ha. Ang inyong mga, it's more about kabataan, di ba? Or sabihin na natin your memories, di ba? Baka ito yung tinatawag your childhood sweetheart, di ba? So, ibig sabihin nito, maybe for some of you, gustong-gustong magkaroon ng anak, nagpaplano, nagbabalak magkaanak, di ba? Pero it's like, it's not just about time, hindi pa ito oras, okay? Yan. Kung maaari itong taong ito is very, very fertile, okay? Yan. It's like tinatawag their desire na magkaroon ng sariling anak. Yan ha? Okay. So, it's like, kailan kaya ito mangyayari? Okay? If ever. Kasi meron pa dito mga fertile, pwede pang mga anak, di ba? Yan. Maganda pa yung kanilang tinatawag na, ano tawag doon? Yung, lalagyan yung makakabuo ng bata, di ba? Yan, oh. Ano pa ha? Very, very healthy pa. So, your third card reading. Yan. So, meron dito. Yan ha. Kasi naman ito, magbabalik from the past. Di ba? It's like dito nagkaroon ng tinatawag na once upon a time. Yan ha, relationship, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag kabataan pa siguro ninyo. Sabihin na natin, childhood sweethearts, teenage sweethearts, students during high school, during college days. Yan ha. So, nakikita ko dito is like tinatawag unexpected. Hindi nyo alam, okay? Na someone's from the past. It's like they are regretting. Nagsisisi sila sa kanilang ginawa, di ba? But itong taong ito naka-move on na. Maaring kayo ito, naka-move on na kayo. Siga, ibig sabihin, you're the past, naka-move on ka na. Pero they are coming back, okay? Maybe they want to have a tinatawag na relationship, magsimula uli, di ba? It's like gusto nilang humingi ng tawad, okay? Maaring nagsisisi sila sa kanilang ginawa, okay? So, your fourth card, okay? So, narito ang tinatawag the 9. Okay? The 10 of swords. The 10 of cups.
and the Nine of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin ng the Nine of Pentacles is kalayaan, okay? Meron dito gusto magkaroon ng kalayaan, okay? Maaring nasasakal na siya, di ba? Yan. It's like meron ditong tinatawag na the Ten of Cups, okay? From the Ten of Swords to the Nine of Pentacles, yan, ha? Ibig sabihin, tinatawag na at the end of the rainbow, okay? Yan, merong kaligayahan, kasiyahan, di ba? Yan, maybe for some of you, matatagpuan ninyo, okay? Ang inyong sabihin na nating second marriage, okay? Second relationship, yan. At dito, bubuo na kayo ng tinatawag na pamilya. Meron kasi dito, it's like tinatawag, pagod na sila. Okay? Pagod. Both of them are pagod na sa relationship na ito. Okay? So, maaaring sabihin na natin, maybe they are planning. Okay? They are planning, bubuo sila. Maaaring sabihin natin, pagod na sila sa kanilang trabaho. Di ba? Pagod na sila sa pagiging binat at dalaga. Pagod na sila sa tinatawag na buhay na it's like, I don't know, something like that, di ba? Kung ano man ito. Ibig sabihin nito yung tinatawag na panibagong paglalakbay. So maybe ito yung tinatawag na maaring magdedesisyon sila. Okay? Lilikha sila ng tunay na kaligayahan. Di ba? It's like maaring mag-aanak na sila. Di ba? Yan. So, meron din dito, it's like tinatawag, iiwan na niya ang relationship na ito para hanapin ang tunay na soulmate niya, tunay na magmamahal. Maring itong taong ito is my children, di ba? It's like stepchildren, magiging stepchildren mo. Or maaaring ikaw, di ba? Siya ang may mga anak. Halimbawa sabihin natin ikaw ang may mga anak, stepchildren niya, okay? Magiging stepchildren, di ba? So it's like ito ang tinatawag na at last, finally, natagpuan na niya. Matatagpuan o sana matagpuan niya kung saan talaga sila liligaya. Di ba? Maaring dito sabihin na natin, ay mag-anak na tayo, nakakapagod tong ating buhay na ito. Di ba? It's like tinatawag, nagpayaman, kulang na lang children. Something like that, di ba? Or maybe sabihin na natin pagod na sila sa relationship na ito and they want to find a true soulmate, di ba? Na pwede silang bumuo ng tinatawag buong pamilya kasama ang mga magkaroon ng kanilang offspring. What is the message, the advice from the universe para sa Aquarius? Di ba a gift? Okay? Tanggapin mo daw, gift from the universe. So, ito ang maaaring tinatawag na offspring, magkakaroon ng anak, di ba? Yan. So, maaaring dito yung pinapangarap mo ba ito o pinapangarap ng iyong partner? Magkaroon ng tinatawag na children. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na this person is capable of bearing children, di ba? Maganda pa yung wombs, very healthy pa. Thank you very much.